Hi mga tao, kumusta? Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi kung saan sulok mo kayo ng mundo ngayon. At welcome po sa aking late video vlog. Kung napapansin nyo na mahaba pang buhok ko. At papunta pa pala ako dito sa McDonald's. Kapitbahay ko lang si McDonald's dito, 4 minutes walk lang. Puntahan ko po ang aking kababayan na magpasama po siya sa akin na may bibilin po siya sa Uniqlo. At ngayon po naghain na siya dyan, sumakay kami ng bus. At ang bus stop naman dito sa akin ay 3 minutes walk lang. Kumbaga convenience, malapit lang po ako sa McDonald's at bus stop at sa mga train station, hindi malayo. So ngayon po, yun ang mapapanood nyo, ang pinagdaanan namin habang kami ay nagsakay po ng bus. At pagkatapos niyan, pumasok na kami dito sa mall. Pero ang unang hinahanap namin ay yung comfort room o CR, kasi alam niyo naman ang mga babae, bago yan mag-ikot-ikot ng ilang oras sa loob ng mall, ano lang muna namin ang aming mga panto. Alam niyo na, pag babae, ilang oras yan mag-ikot-ikot sa loob ng mall, mag-window shopping at ano pang gagawin siya, naghugas siya ng kamay. Pagkatapos po, nagpunta kami dito sa may salamin at nag-selfie, may Romero on the wall, who is the very dame of all, mga ganyan. At pagkatapos, ayun, nakahanap na po siya at namili po dito sa may Uniqlo, namili po siya ng hitik. Kasi alam niyo na, ang madali po namin dito, mga Pilipino sa Japan, ang Uniqlo, yun lang po ang ano namin, kumbaga affordable pagdating sa mga products nila dito. Alam niyo naman, ang Japan, talagang branded to sila. So ngayon dito po high-tech. So pag high-tech naman dyan, kailangan mong mamindot-pindot. Pero napakaswerte ngayong araw kasi meron pong trabahante o staff po dito. Dati nung ako po ay bago lang dito dahil excited ako mag-shopping kasi sinabihan ako, mamili ka na sa gusto mo. Sa sobra po kasing excitement, nakalimutan na nasa Japan na po pala ako dito at wala akong kalam-alam pagdating sa kanilang cashier dito. Kailangan nating mamindot-pindot dyan. Tapos may nakalagay namang English. Pag pinipindot mo naman ng English, may English nga. Tapos napakaraming choices na kung ano bang klase nga gagamitin mo sa pagbayad. At ako nung time na yun, cash lang ang meron ko. Tapos hindi lang po isa lang yan. Ang dami pong pindutin nyo dito. Kaya pinagpawisan ako ng singot sa panahon po ng winter. Yun po ang istorya ko dito sa tindahan na to. At ngayong araw na to, napakaswerte kay meron po siyang staff dito na mag-assist po sa amin. Kasi parehos po kami na hindi po magaling pagdating dito. Kasi dito po sa Japan, sa sobrang high-tech nila, hindi lang naman isang machine ang ginagamit o computer ang ginagamit nila pag namimili kayo. Kaya po marami pong ano kayo dito ma-experience, ma-explore kasi sobrang silang high-tech. Kung baga ma-experience mo dito yung saya at kaba. Kasi masaya ka na sana dahil kapag shopping ka na, pero pagdating naman sa cashier, kabahan ka. Dahil hindi lang naman yan ang ginagamit nila dito. Meron din po silang ginagamit na mga computer tapos wala namang English. Kung baga ikaw namang bahala dyan manghula ano pang pindutin mo. Baka sumwerte na tama yung pinipindot mo. At pag hindi ay magaya kayo sa akin. Paano ba naman kasi mga tao? Jumakpat na sana ako kasi natama na yung pagpindot. Ang problema, nangingibabaw yung kaba ko. Hindi ko alam kung saan ihulog yung pera. Napakarami po kasing butas. Halos hindi ko mabasa na may English po pala. Yung iba wala namang English. Tapos ngayon paglapitan ka ng mga staff dito, ay Diyos ko, asahan mo ng kabahan ka na naman ulit. Dahil hindi yan sila marunong mag-English. Tapos dati ang dala ko at alam kong Nihongo ay arigato gozaimasu, konnichiwa. Pero ang pinakamahiwagang salita na aking ginagamit na Nihongo dito kung natutunan, walang iba kundi daijoubu desu. Dahil hindi ko sila naintindihan at hindi rin nila ako naintindihan. Wala akong ibang isasagot kundi daijoubu desu. Yung hindi ko inaasahan sa buhay ko man na nag-aaral ako ng maayos sa Pilipinas, pero pagdating dito nagiging no read no write na naman ako. Pagdating naman dito sa kanilang bagger, mga tao ay sariling kayod. Hindi po ito kagaya sa Pilipinas na may mga tauhan ditong gagawa sa ating dapat gawin. So dito po ay sariling kayod. Tayo po ang magiging bagger, tayo na rin ang magiging cashier. Hindi lang siguro sa Japan, sa ibang bansa ganun din. So kumbaga tayo dito ang gagawa, kikilos. So walang tamad-tamad po dito mga tao. Pagkatapos niyan, pumasok kami dito sa tindahan na hindi namin affordable yung mga bilihin dito. Pero napakaswerte po namin sa pag-ikot dito mga tao dahil meron po sila dito palang maraming sale. Pero napakaganda pala dito sa Japan pagkatapusan ng araw ng Disyembre dahil napakaraming sale. Sigurado talagang maiiwan ang pera nyo dito na kagaya ko na wala sa plano. At alam nyo naman ang buhay ng babae, hindi yan masaya o uwi pag walang nadala. Talagang naniniwala ako sa kasabihan ng isang Hapon dito na, do you think that money can't buy happiness? Come to Japan. Dahil hindi lang maraming ma-shopping natin dito, marami din silang masarap dahil pagkatapos nating mamili dyan, papunta na naman kami dito sa mga plato mga tao dahil nangugutom pagkatapos mamili. Alam niyo na ang buhay babae, ilang oras pa yan mag-ikot-ikot sa loob ng mall. At ang hirap po dito sa Tokyo dahil pag kumain tayo sa kanilang mga restaurants, kailangan pa nating maghintay ng ilang oras dahil pila yan pag oras ng tanghalian. Pero marami naman silang mga restaurants dito na hindi mo na kailangan pumila at dahil walang nakapila. Yun nga lang, baka hindi mo maintindihan ang lasa dahil marami pong klaseng restaurants dito. Hindi mo na nga sila maintindihan, pati pa naman ang lasa ng mga pagkain. Ano ba yarn? Dahil sa sarap po ng kanin ng mga Hapon mga tao ay
ay parang nakakain na rin kayo ng dessert. Yan po ang kanyang na-order na mga pagkain at ito naman po ang napili kong mga pagkain dahil kami po ay mga Pinay at yan po ang ugali natin na mag-share kami sa pagkain. Titikim siya sa pagkain ko at ako naman ay titikim sa mga pagkain niya. O ano mga tao, napakasarap, di ba? Kain po tayo sa inyong lahat dahil ako po ay mahilig sa isda. Salmon muna ang binili ko mga tao. O ano, kain po tayo sa inyong lahat dyan. Kahit payatot itong mga tao, malakas itong kumakain dahil masarap po ang kanilang mga pagkain dito. At alam nyo ba, dito po sa Japan, pag bumibili kayo ng pagkain, talagang nakabalance yung pagkain nila. May gulay, may sabaw, may pickles at kung ano-ano pang mga nilalagay dyang gulay. Dahil napakahalaga po sa kanila dito sa Japan, nakakain po sila ng mga gulay. Kung sa Pilipinas, nakagaya ko na minsan ang sibuyas, bombay at bawang talagang nilagay yan sa gilid ng plato. Dito po sa kanila ay talagang kinakain yan. Sabi nga nila, yan ang nagbigay ng gamot sa ating katawan. Napakasarap po ang kanilang salmon dito mga tao. Gusto ko nga bumalik dito sa restaurant na to. So itong upload na po pala mga tao, pasensya na, ay late na. Talagang inuulit ko sa inyo na ito po ay late na. Baka hindi nyo naman ako maintindihan na talagang ano ba talaga ang totoong buhay nito na minsan mahaba ang buhok, minsan maiksi. Buti na lang talaga hindi ko malbo ang buhok nitong babaeng to. Ito po pala ay late upload. Sayang naman din po na hindi ko siya may upload dahil ito po ay memories ko kasama ng aking kaibigang kababayan. Alam niyo ba, natawa at natawa po ako sa mga comment niyo dyan sa baba. May isa po tayong idol na tanong po siya sa akin, ano nga ba talaga idol? May kakambal ka ba? Nasaan ka nga ba talaga ngayon? Minsan nasa Pilipinas ka, minsan nasa Japan. Ganito po, 2 beses po akong sunod-sunod na nagbakasyon sa Pilipinas at gumawa po ako ng maraming videos doon dahil namimiss ko po ang lugar namin, ang probinsya namin at higit sa lahat yung malunggay. So ano mga tao, na magpapasalamat po pala ako sa inyong lahat sa panonood, sa suporta. Mag-ingat po kayong lahat. So itong video na to hindi na po mahaba na, hanggang dito na lamang at kami po ay uwi na sa bahay. Mag-ingat po tayong lahat. For now, babush!